Pakinggan natin itong balitan to. Ng pagtanggal ng taripa ng Amerika sa ilang ASEAN countries. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si One News Economy Editor Regina Lake. Reg, una sa lahat, ano bang taripa at ang epekto nito sa mga ordinaryong Pilipino? Well, Jiggy, alam na naman natin ang taripa ay ang duty or a tax that you pay on any goods that are imported. Ang taripa is duties and taxes that you pay when you import. When you import, ibig sabihin, kukuha ka, gaano kalaki yung buwis na babayaran mo. So kung gaano kalaki yung buwis na babayaran mo, ganun din kamahal yung produkto na aangkatin mo mula sa bansa na yun. Kung halimbawa, ikaw, bibili ka ng paninda mo at yung paninda mo manggagaling doon sa best friend mo. Sa tingin mo dapat bigyan yung best friend mo, bigyan kanya ng mas mataas na presyo. 'Di ba hindi? Siyempre ako pala kaibigan din ako, marami akong kaibigan eh. Minsan ang benta ko sa ice buko 15. Pero ang puhunan ko 7 lang. Ibibigay ko yun sa kaibigan ko ng 7 lang din. Bakit? Basta importante hindi ako nalugi. Ganun pag magkaibigan. Putangin na dito, hindi. Kaibigan mong naturingan, binigyan mo ng mga base militar sa Pilipinas. Tragis yan. Kinawawa ka ng ilang taon nung sinakop ka nila. Tapos po yan, nung bumili ka sa kanya ng produkto, sandamukal na patong, pati ikaw pinagkakitaan. Nakita nyo yung pakiramdam, di ba? Kung ikaw, inaanak mo sa binyag, humingi sa'yo ng chichirya. May tindahan ka, inaanak mo, Ninong, pabili po chichirya. Siyempre sasabihin mo, hindi na inaanak ko, ito na, kunin mo na yung pera mo, itabi mo na yan, ito na, para magmerienda ka. Di ba ganon? Pero dito, hindi. Inaanak, sabi mo, pabili naman Ninong ng chichirya. Ito, chichirya na to, 20 lang to pero para sa'yo, 40 na lang. Pinagkakitaan mo pa. Kaibigan mo, inaanak mo, pinagkakitaan mo pa. Ganun ang ginawa kay Bongbong ng Amerika. Tapos tuwan-tuwa siya. So, ang epekto nito is pag pumili ka ng produkto or serbisyo na imported, of course, if mas mataas yung taripa, mas mataas yung babayaran mo. At masasabi ba nating tila inisnab ni US President Donald Trump ang Pangulo dito sa ASEAN Summit? Ito, kita mo Yung tanong, inisnab ba si Pangulong Duterte sa ASEAN Summit? Ang sagot dyan, yes or no. Pero puta itong media, hindi nila sasagutin yan ng yes or no. Kailangan yung sagot nila, kasi nandiyan dyan sila sa Malaysia. Kailangan yung sagot nila, siguro, baka hindi sila isakay sa aeroplano pa uwi ni Bongbong pag mali-mali sagot nila. So kailangan yung sagot nila, hindi magmukhang tanga si Bongbong. Kasi maganda yung tanong So binaliwala ba si Bongbong dyan at ang Pilipinas dyan sa ASEAN Summit? Ang sagot doon, oo, binaliwala talaga tayo. Bakit? Putang ina, imaginein mo, pinapunta tayo sa Amerika para patawan tayo ng napakalaking taripa. Ang taripa noon, 17. 17% lang ang taripa. Ngayon, nung tinaasan niya ng Amerika, ginawa niyang 20. Ginawa niyang 20 ngayon ang ginawa ni Bongbong, nag-inarte, baka naman pwede tayo mag-usap, please. Kasi matagal niya ng pangarap makausap si Donald Trump kasi feeling niya siya si Duterte. Nasabik na sabik si Donald Trump sa kanya, hindi niya alam burat sa kanya si Donald Trump. Sige, punta ka rito sa Amerika, usap tayo. Punta naman sa Amerika si tanga, hindi sinama yung asawa kasi baka pag sinama yung asawa, ikulong na ron so ngayon, pagdating niya doon, sabi ni Donald Trump, dahil magaling ka makipag-negotiate, dahil magaling kang leader, bigyan kita ng -1. Utang na parang kanta, no? -1. 20, gawin nating 19. Putang ina, tuwan-tuwa si tanga. Sabi niya, thank you very much. At least nabawasan. Gago, 17 lang yan nun 17, ginalawang 20, di plus 3. Binawasan ng isa, di plus 2 pa din. Tanga. Lugi pa rin tayo, inutil ka talaga. Ganyang kabobo si Bobo Marcos. That's a good question, Jiggy, no? Di nasagot. That's a good question. Ang tanong, binaliwala ba tayo dyan? Tinan niyo sagot. And
kung sa unang tingin, mukha ngang ganon because Sa unang tingin mo ang ganun, gaga. Ganun talaga. Putangin na yan. Ano sa unang tingin mo ang ganun? Inutil. Ganun talaga. Walang respeto sa atin si Pangulong Donald Trump. Walang respeto kasi alam niya, puta, hindi naman dapat talaga nire-respeto itong si Bongbong Marcos. Yung mga bumoto nga sa kanya sa Pilipinas, di na siya nire-respeto. Majority nga ng mga Pilipino, hindi siya nire-respeto. Tingin mo, i-respeto siya ni Donald Trump? Sino ba siya? number one, matagal na nag-negotiate ang US at ang Pilipinas sa regarding sa tariffs na to. In fact, 3 months na nakalipas since President Marcos went to the White House, diba? And if you will recall, binabalang sa 19% ang tariffs that the US imposed on the Philippines mula sa 20%. So diniin niya, binabalang ng isa. Pumunta pa siya sa Amerika na masahe pa siya. isang percentage point lang. So, naging malaking issue din yon. So 3 months na sila nag-negotiate. So, hanggang ngayon, wala pa rin tayong finality in terms of ano nga ba yung huling taripa i-impose ng US sa Pilipinas. Yun na yun. Final na yun. 19. Yun nga. Kaya nga ngayon siya sinisilip. Bakit siya, 19, yung mga karatig bayan natin, bokya. As in, libre. Kukunin lang nila yung kanilang produkto ron, babayaran lang nila yung cost. Wala silang babayarang duties and taxes kapag bumili sila ng produkto. So, gaano katanga si Bongbong? Sobra. May respeto ba Amerika kay Bongbong? Wala. Meron tayong ilang EDCA sites sa binigay sa kanila. Sobrang pabor sa kanila. Inaaway pa natin yung China para sa kanila. Para saan? Para sa 19% na taripa. Walang respeto. And pangalawang issue is ito nga, pag titingnan mo, itong Thailand, Malaysia, and Cambodia. Thailand, Malaysia, Cambodia. Anong produkto meron sa Thailand? Kung anong meron sa Pilipinas, meron sa Thailand. Anong produkto meron sa Malaysia? Kung ano meron sa Pilipinas, meron sa Malaysia. Anong meron sa Cambodia? Kung anong meron ng Cambodia, meron din ng Malaysia. Bakit ang Amerika nagbigay ng zero tariff sa kanila? Bakit? Kasi kailangan, ang ibig sabihin nun, gusto ng Amerika na makipagnegosyo dito sa 3 bansa na ito. Siyempre, pag binigyan kita ng zero tariff, bibigyan mo rin ako ng kapalit. Anong kapalit? Mga saging siguro, saging. Mga siguro, mga pastil o yung chicken pastil. Ano pang produkto nila? Sili, ganyan. Meron din naman tayong ganung produkto Kaibigan pa kita. Bakit hindi mo ako binigyan ng ganyang deal? Kasi dito, ang sasabihin nitong reporter, may kapalit naman yun. Tanga, natural may kapalit yun. May kapalit talaga yun. Kaya nga nag-bargain ang Amerika na, hindi sige, hindi ko kayo bibigyan ng taripa, pero may pero talaga yun. Di tayo lang naman ang nagbigay ng halos, ibigay na natin yung buong kaluluwa ng Pilipinas sa Amerika, tapos pinagkakakitaan pa rin nila tayo. Ganyang katanga si Bongbong. Nakakuha ng preferential zero tariff rate sa US galing na nakaraan ASEAN Summit just this week. But I spoke to a few analysts at economists and sabi nila, ito yung klaseng trade deal that comes with strings attached. Yes, of course. Alam nga naman, may mamigay ako sa'yo ng zero tariff ng wala akong pakinabang. Negosyanteng Amerika, kapitalista yan. Naturalmente, pagka yan nagbigay ng pabor, you scratch my back, I scratch your back. Normal yun. Kaya nga, doon mo ngayon ilalagay si Bongbong Marcos sa nagbigay si Donald Trump ng zero tariff sa mga bansa na to with strings attached. Putang ina tayo, may strings attached na nga. Hindi pa tayo binigyan ng zero na taripa. Hindi pa pinansin si Bongbong dyan sa ASEAN. Anak ng tinapay naman. Nakita nyo yung diferensya, di ba? Yung strings attached that we're talking about. In exchange for 0% tariff sa certain products, and by the way, itong 0%, hindi to across the board. Hindi across the board, for certain products. Products that you need. Products that definitely Thailand needs.
with strings attached. Ano yung strings attached? O iilang produkto lang ng mga bansang ito ang mabibigyan ng 0% tariff. In exchange for these, kailangan nilang buksan ang buong market nila to US products. Buksan yung buong market nila to US products. Either US can get anything that they need. Bigas, asukal, siling, labuyo, lahat. Basta buksan nyo. Lahat ng kailangan ko sa inyo, dapat ibigay nyo sa akin. At a cost, syempre, di man libre yan. Di ba, nakatulong pa. Kasi yung produkto ng mga bansa na nabanggit, makakarating ng Amerika. At kung hindi naman sila nagbigay ng zero tariff, let's say for example sa bigas, hindi sila nagbigay ng zero tariff sa Amerika, kumita pa sila sa duties and taxes, tama? Dito sa Pilipinas, walang jo. Ibig sabihin, wala silang gustong produkto ng Pilipinas. Bakit? Wala na silang makuha produkto rito, puros nakawan Particularly U.S. agriculture and industrial products. So alam naman natin, U.S. is a powerhouse pagdating sa agriculture. They produce anything from vegetables to corn to wheat, lahat yon, di ba? So ang in exchange for that, itong mga bansang ito sa ASEAN, kailangan buksan to a wider extent itong markets nila sa U.S. And then pangalawa, meron din, as far as we know, hindi ko pa nakikita yung detalye for Thailand and for Cambodia, pero yung sa Malaysia, as far as we can see, mukhang meron din commitment na bumili ang Malaysia ng billions of dollars worth of products from the US. So, merong ganung deal. Bumili kayo ng billions of products nito. Ganun kagaling si Donald Trump Yung mga produkto niyang hindi bumibenta sa Amerika. Ibibenta niya sa mga bansa dito sa mga third world country sa Asia. Ito, yung ampalayang puro buto. Ito, ampalayang puro buto. Bilhin nyo na to kasi hindi bumibenta yun sa kanila, kaya itatapon nila yan sa mga bansa na yan. At deal yun na bumili kayo. Tinan mo, inalok niya ba si Bongbong Marcos ng kailangan mong bumili ng billions of dollars worth ng mantika, ganon. Sa akin. Basta may deal tayo, basta bibili ka sa akin. Inalok niya ba si Bongbong na ganun? Alam mo ba't niya hindi inalok si Bongbong? Kasi wala na daw tayo pambili. Okay nang ina niya, ninakaw na nila lahat Ninakaw na nila lahat yung pera. Wala na tayong pambili, hayop na yan. Kaya hindi na tayo inalok. Imagine, inaalok ni Donald Trump yung isang bansa ng multi-billion na purchase. Alam niya na itong mga bansa na to, mayayaman. Ba't hindi niya inalok Pilipinas? Alam niya na dito sa Pilipinas, ang mayaman, yung politiko lang. Kaya wala naman akong mahihita sa Pilipinas na puro magnanakaw yung mga nakaupo dyan sa gobyerno. Ano na lang. Wag na. Ito na lang kausapin ko tong tatlong. Kita mo kung gaano kahiya-hiya si Bongbong. Yun yung strings attached that we're talking about. And yun din actually yung point ni Presidential Advisor on Economic Affairs, Frederick Go, na-mention nga ni Mase kanina, yun din yung point nila, which is why hindi naman sa inisnab tayo, pero hindi na sila nag-participate. Kasi tinan mo kalokohan nila. Hindi daw sila nag-participate doon sa deal, sa sa usapan na yon. Bakit? Kasi kawawa naman daw yung mga magsasaka natin. Kung halimbawa, si Amerika, tawag dyan, pilitin tayo, hindi naman pilitin. Pero bibigyan niya tayo ng mas madababang taripa sa kapalit na bibili tayo ng multibillion halaga ng produkto na dadalhin natin dito sa Pilipinas. Tanga ka pala Halimbawa, ang produkto natin dito, bigas. Bakit ka kukuha ng bigas sa Amerika? Di ba? Siyempre, kukuha ka ng mga bagay sa Amerika, yun yung i-deal mo. Marami kaming bigas Anong gusto nyo pang makuha? Mga korap na opisyal? Hindi na. Marami na rin kaming korap na opisyal. Di na namin bibilin yan. Anong nyo? Sampagita. Oo, tama. Konti lang sampagita namin sa Pilipinas. Yan ang bibili namin sa inyo, sampagita. Hindi ba? Bakit sasabihin mo na hindi na tayo nakipag-usap doon? Kasi kawawa mga magsasaka natin, tanga. Yan na nga yung pagkakataon mo, kaya ka nga nagpunta dyan sa ASEAN para makipag-usap sa mga world leaders at ialok mo
yung bansa mo, i-alok mo lahat ng produkto ng bansa mo para magkaroon kayo ng magandang relasyon. O, anong produkto mo? Marijuana? Cocaine? Wag naman yun. Pangit eh. Anong produkto mo? O yan, yung chicharong bulaklak. O ganun ba? O sige. Hindi ba iaalok mo yun? Kaya ka nagpunta dyan, makikipag-business ka sa mga world leaders. Tapos, hindi na kami nakisali. Kasi, wala naman tayong pambili ng bilyong-bilyong halaga ng mga bagay-bagay sa Amerika dahil ninakaw na lahat eh. Okay nang ina nyo? Mga gago talaga kayo minuto. Kaya kayo pumunta dyan para makipagkwentuhan dito sa mga lecheng to. Tapos sasabihin nyo, hindi na. Ba't pa kayo nagpunta dyan? Di sana sa bahay na lang, luto kayo ng cup noodles. Tapos pinatak nyo sa mga mata nyo. Mga hayop kayo, mga tanga. Ang goal daw nila is to try to protect the local producers and yung goal nyo, try to protect the local producers. Ulul. Ang ina nyo. Angkat nga kayo ng angkat ng asukal tsaka bigas eh. Meron naman tayong produktong ganun dito eh. Angkat kayo ng angkat. Sabihin nyo, poprotektahan yung mga farmers natin, mga tanga. Sinungaling. Protect the market access, lalo na sa mga produkto na corn, poultry products, rice, and yung mga usual na agricultural commodities na pinoproduce ng Pilipinas. Jiggy. Anyways. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at